Hello, Virgo! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus Love Reading para sa sign ng Virgo. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. So like, share, and subscribe lamang po. Especially subscribe para mabutan nyo ang pag-upload ng next na reading. Subalit, naniniwala ako meron at meron dahilan kung ba tayo napadpad dito. Bukod syempre sa algorithm. Uy! Maaaring mensahe sa deck na ito, sa deck na to, o dun sa oracle. Lalo na dun sa oracle. Kasi universal ang ang advice ng oracle. Kahit pa iba, hindi kayo nakarelate dun sa narrative. Anyway, Six of Wands. Wow, nice. Success. Abundance. Tingnan mo, baboy na baboy siya na parang kinoronahan. Pwedeng abundance health-wise, pwedeng abundance in a certain um, investment siguro ninyong mag-asawa kung ikaw ay married, o kung sa relationship naman, ito ay success sa whatever plans that you may have. Pwede din naman na yung iba sa inyo, pwedeng galing sa counseling, o kaya galing sa isang malupit na pinagdaanan, at ngayon parang positive na ang parating kay Virgo. Abundance in the home life. Yan ang nakikita ko dyan. Abundance and success in the home life. Tingnan mo, earthy yung paligid niya, o nasa grass siya. Pwedeng groundedness, pwedeng contentment, whatever na pinaplano nyo for the longest time ay andyan na. Kuha tayo ng scenario, ano ang narrative, pero yan kasi ay core energy ni Virgo, success. Tabi muna natin yan. Five of Swords. Anong ino-overthink mo, Virgo? Sinong nanakit sa'yo? Merong maaring nanakit? At hindi ka pa fully makamove on sa sakit na yan? So, with that success in mind, maaaring mapagtatagumpayan mo na ang pag-move on from that painful past, from that, tingnan mo, shadow lang yung lalaki. Tapos yung babae, may hawak siya ng white rose, symbolic of hope. Pwede din naman natatalikuran niya na yung person na hindi niya nakilala, person na gusto niya nang kalimutan at ilagay sa kanyang nakaraan. Parang gano'n. Pwedeng yan ang mensahe ng unang card pa lang na yan. Mental anguish kasi yan. Kaya naman ay hindi tulog kakaisip ng isang bagay na hindi ka nagtagumpay ng mga nakaraang taon or nakaraang buwan, na parang bumabagabag pa rin sa'yo hanggang ngayon. You could be dealing with a Capricorn, pero it could be a toxic or a dependent. Meron pang soul contract na maaaring hindi mo pa maalisan. Hindi mo pa maitanggal o maiwaksi sa sistema mo, sa isip mo. Pwedeng hindi ka pa makamove on from a Capricorn, o pwede din naman na there's a soul contract, a connection, an invisible connection from someone na hindi mo pa fully ma-discern, o kaya hindi mo pa fully maalisan. Pwedeng kaklase mo yan dati. Pwede din naman na you are totally from a different religion, at iba yung paniniwala mo sa paniniwala niya, kaya hindi ka maka-move on. Pwede din naman na iba yung sinasabi ng puso mo sa sinasabi ng utak mo. Pwedeng yung earth sign or si Capricorn, yung tao na gusto mong, you want to move towards that person, pero you are in a relationship with a Libra.
or Aquarius or Gemini. Very smart, or hindi smart eh. Very intelligent itong Libra, Aquarius, Gemini na to. Pero it can be to a fault kasi pwedeng tinatry niya nang i-manipulate ka. I-manipulate yung sitwasyon para lang bumalik ka sa kanya. Pwedeng ganon. Or tinatry niya i-manipulate yung situation para lang, pwedeng ginagamit niya nga yung religion para um, makuha ka niya ulit. Parang ganon. Pwedeng mas matanda siya sa'yo. Ewan ko, may blockage kay Virgo na parang meron ng pagod. May exhaustion, pagod, and parang whatever it is that you held sacred for the longest time or you held so dear for the longest time, parang hindi pala ganun. Mali ka ng assessment o kaya mali ka ng akala. Maling akala. And so, this situation is hurting you in ways na hindi mo matanggal sa sistema mo. Parang tinitiis pa. Meron ka pang tinitiis. In pain. Alam mo, wala yung Three of Swords dito or hindi pa lumalabas. Pero, I can feel na some Virgos are heartbroken right now. Binigo sila ng isang tao. Hindi ko alam kung sino. And parang meron ka pang pinanghahawakan na katotohanan para paniwalaan na hindi niya gustong gawin yun sa'yo. Kung niloko ka man, hindi niya gustong lokohin ka. Pero, hindi mo lubos maisip na kaya niyang gawin yun. Kasi, pwede kasing sinasabi, in denial pa rin yung, kung loko nga, niloko ka nga, in denial pa rin yung tao. Pero, ikaw alam mo sa sarili mo na totoo na niloko ka niya. And, napagod ka na kakaisip or kakaisip paano aalis or kakaisip paano iindahin pa. Kasi sa ngayon, medyo iniinda mo pa. Pwedeng masyado mong mahal yung tao para gumawa ng sarili mong plano na exit o masyado pang masakit para gumawa ka mismo ng paraan to exit. Pwedeng ganun. Hindi siya ganun kadali para kay Virgo. At hindi siya ganun kasimple kung tutuusin mo. Kasi pwedeng yung iba sa inyo nag-attempt na gumawa ng paraan para ayusin siya, pero hindi maayos. Alam mo, itong card na to, parang halos lahat ng signs nakuha to. Maraming nakakuha nito. May isang bagay na hindi ma-let go, pwedeng ganun, na hindi ka makakilos. Parang at a standstill. Hindi ko nakita yung ano dito, yung Two of Swords, pero something is at a standstill. Something pwedeng dead end nga eh. May ini-endure. Parang ano, sorry Virgo, pero may kamartiran na akong energy na napipick up dito. Alam mo yung nasaktan ka na paulit-ulit. Pagod ka na, tapos nasaktan ka na, something from the past ay gusto mo nang kalimutan, pero for some reason, hindi mo magawa. And for some reason, parang nandun pa rin siya sa sistema mo. O pwede din na, ewan ko, yung iba sa inyo siguro feeling na gayuma, o feeling na hypnotize to act in a certain way para lang magstay dun sa relationship. Pag tinanong ka ng friends mo, pwede mong sabihin na, oo naman, mahal ko pa siya. Pero, alam mo yung inner wisdom mo sinasabi sa'yo na it's not, healthy na for you. And, nauubos na yung pasensya mo. Nauubos na yung pasensya mo kasi parang sa sarili actually. Naubos na yung pasensya mo sa sarili mo kasi parang hindi mo magawa na i-cut yung cords. O kasi alam mo, hindi ka martir, hindi ako martir. Pero yung actions mo say otherwise kasi parang sinatsaga mo.
nawawalan ka na ng pasensya, umiinit na yung ulo, hindi na maganda yung nararamdaman mo towards sa, ewan ko kung merong mga tao sa paligid ng partner mo na feeling mo nag-iimpluwensya sa kanya, at as a result, ikaw din parang dragged along ka dun sa issue. Kung may issue yung partner mo sa family niya, pati ikaw nadadrag doon sa issue, and you can only do so much, and you can only support yung partner mo. Somebody is parang na, King of Cups, so parang bad trip na. Hindi na maganda yung lagay ng emotional niya, health niya. Alam mo yung iba sa inyo na Virgo ay in a marriage na hindi siya happy. O pwede din naman na in a marriage, isa lang yung masaya. Si Virgo lang yung may gusto, tapos yung isa naman parang wala, nasa totally magkaiba kayo eh. Let's say, halimbawa si Virgo napapagod na, hindi na maganda ilagay ng emotional health niya, parang mababaliw ka na dun sa bahay, marami kang bit-bit, marami kang responsibilidad in the household na parang ayaw mo, nakakapagod para sa'yo. Pero for some reason, hindi mo naman kayang i-address or ayaw mong i-address or tinutuloy mo pa din. Parang ganun. Curious ako ano yung success na yan. Kasi itong cards dito, itong deck na to, hindi niya fully sinusupport yung core energy mo na success. Ito ang core energy mo, ibang deck yan, oh. Success. Mamaya, explore natin. Kunin muna natin yung clarification ng Ten of Wands. Ano yung Ten of Wands na yun na reversed? Alam mo, feeling ko, alam mo yung gagawin mo to deal with this, situation. Hindi mo lang pinapakinggan yung sarili mo. More on nagtitiis ka pa. Di ba sa inyo siguro wanted to get married to someone else, pero you married the wrong person, parang ganun. Pero for some reason, hindi mo matanggap or hindi mo masabi, ma-accept or in denial ka pa, hindi mo pa masabi sa sarili mo na parang I married the wrong person. O baka ako yung may problema. Alam mo yun, dami mong iniisip. Mali ba yung pinakasalan ko? Ako yung talaga yung may problema. Nagtitiis ako, hindi ako natutuwa sa nangyayari, mabigat yung pakiramdam ko, nawawalan, nauubos ang aking pasensya. Ano ba talaga? Pero iniinda ko pa rin. Okay lang na mapagod ako. I'm doing this for love, blah, blah. Gusto ko yung Four of Wands eh. Maganda yan yung Four of Wands eh. Kasi celebration yan eh, wedding. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo ay parang hesitant na ikasal sa isang air sign. Libra, Gemini, Aquarius. Hesitant na ikasal, pero pakakasalan nyo pa rin. Alam mo yun, kasi ito lang yung alam mo yung ewan ko na basa nyo yung book na Perks of a Wallflower. May pelikula din nun eh. Sabi doon, we accept the love that we think we deserve. So, you accept this love kahit it doesn't feel right. You accept this love kasi feeling mo, yun lang yung meron sa'yo, yun lang accessible sa'yo, yun lang yung deserve mo. Yung ganon. Hindi mo pa naiisip na I deserve more. Sabi sa'yo ng kutob mo, I deserve more, you deserve more, Virgo. Pero, there's this somebody in your life who can provide naman for you. Maganda yung trabaho niya, matalino siya, okay siya, king siya, ganyan. Minsan, meron siyang flaws, pero, alam mo yun, nira-rationalize mo yung mga tao sa paligid mo to a point na ikaw yung may bit-bit nung martyrdom. Ikaw yung may bit-bit ng
nung pain, nung ikaw yung nag-harvest ng mga mabigat sa likod, ganun. Nag-harvest ng mga bagay-bagay na hindi mo namang gusto. Pwede kasi na you are in a relationship with yung iba sa inyo, in a relationship with somebody super rich. Tapos, ang gusto mo is time, quality time ang love language mo. Pero sila, money, gifts ang love language. Hindi tugma. Excuse me. Ano bang pinagod mo ba yung sarili mo, Virgo? Ano yung success na yan? I want to know that success. What is that success all about? Ooh. Feeling ko invitation yan for you to start planning, to start taking action. Parang, alam mo naman si Virgo, 2 steps forward, 3 steps back. Alam mo yung gagawin eh. Pero, for some reason, you're not doing anything. Oh, ang kulit to. Yung success, ang clarification niya, failure, walang lakas ng loob. Si Virgo. Alam mo, sa'yo ko lang to ginawa. Yung may extra reading. Walang willpower to take action sa ngayon. So, pwedeng ang advice sa'yo is, parang, it's a time for you to regroup, or it's time for you to think it through. It's time for you to, parang, ano ba talaga yung, finally, once and for all, what will bring you joy, o kaya, what would make you feel satisfied, o kaya, ano yung mga kailangan mong tanggalin in your life para hindi ka na masyadong mabigat. May dark cloud kay Virgo. May dark cloud, pero okay naman ako, happy naman ako pag tatanungin mo si Virgo, ganun yung sasagot niya sa'yo. Pero deep inside, there's something na gusto mong i-take, gawa ng action. And hindi mo pa ginagawa sa ngayon. You'd rather stay where you are. Yung comfort zone, alam mo yun, nagsistay pa si Virgo sa comfort zone, hindi niya pa alam kung saan siya papunta. Alam mo yun, tingnan mo yun, chariot, may snail. Kung hindi ka mabagal kumilos, ayaw mo mag-isip. Pero itong Page of Swords na 'to, maganda yan kasi merong parang, i-try ko kaya 'to. Mag-aral kaya ako magluto. Mag-ano kaya ako, ayusin ko na kaya yung buhay ko. Yan ang Page of Swords. Yung mga graduate 'to, nag-aaral siya. Parang manifesting, wishing upon na star, na throwing it out there na meron akong gustong i-manifest. Ayaw mong gawan ng aksyon yung bagay na gusto mong i-manifest. Ganun. Pero once you take action, I feel like tuloy-tuloy ang success from there. Pwedeng recognition, people will see you, people will support you. Which is weird kasi yung answers nasa iyo eh. Wala naman sa ibang tao. Ano itong kina-obsessan mo? Yung rumination ba? Yung overthinking? Naubos na ba ang iyong kapirahan? O kaya naman ay talagang frustrating ang iyong partner? Wala akong nakikita na emotional dissatisfaction. Pero for some reason, napipick up ko yung energy na yun. Yung emotional dissatisfaction. Pwede yung iba sa inyo kapapanganak lang at may postpartum depression. At wala pa, hindi pa sa ngayon na gusto mong kumilos. Ang gusto mo lang ngayon mag-isip, mag-overthink, umupo, or nasabi ko na to sa mga previous readings ko eh, dinadalisay ng kalungkutan. Gusto mo muna magstay doon. Gusto mo muna tambayan yung, yung inis na yan, lungkot, or whatever it is. Yun siguro yung kinaka-obsesan mo. Yung thought na anong ginawa ko, ano bang gusto ko, ano bang gusto kong i-manifest, wala pang willpower. And gusto mo muna na, wala, I just wanna stay here. I just wanna do nothing. Ayaw mong gumawa ng kahit ano. Sa ngayon. Which is okay.
Yun nga lang nga, pag tinambayan mo yan at hindi ka nakinig dun sa sinasabi ng kutob mo, eh, lalong tatagal ang ano. Pwede kasi na ano, may, ewan ko yung family ng kinakasama mo, ano, na-frustrate sa kanila ka na-frustrate. May issue yung partner mo na nagdadala sa'yo ng ano, frustration o tough love. Alam mo kung meron ka mga friends na dinidiretso kasi sinasabi sa'yo na tigilan mo na yan, katangahan na yan, ganyan. O kaya tigilan mo na yung kamartiran na yan. Maybe you need to take that dose of tough love kasi they want the best for you. Pero alam naman nating lahat na no matter what people say to help you, the choice is always yours. May free will tayo. This is a good sign actually kasi pwedeng meron ka ng sisimulan na thought, na bagong thought na maybe alis na kaya ako dito. Kaya maybe itry ko kayang mag-explore ng ano, bagong ano, aaralin para ma-distract ako. It's a good sign and it's okay na diyan ka lang, alam mo yun, kung ayaw mo kumilos, so be it. Pero hindi ka, kung depression nga yan, hindi ka talaga makakaalis kung you wouldn't take a chance on yourself. So, yun. Alam mo, iwan ko na yun dun. Baka kung ano pa masabi ko. Salamat sa pagbisita, Virgo. And like, share, and subscribe lang po. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A. At see you soon. Bye-bye.